may mundan sa tanan ng igsuon, no? Kaya, salamat sa kay nalipot sa mga bisita, no? Na murag minabot. At kung niya ipamalik nila, hindi kayo magkabuyog. Actually, mga igsuon, usahay na ating mga bisita na ito at sinahin na so, ako ba, pulbaan mo walin. Masabing hadlukan sa tao. Hindi pa giniglis. Usahay mo kung kita mga Pilipino. Ako, from 1987 to 1988, nahimo kong guide sa waywang ng Youth with a Vision. Kaya kanang Youth with a Vision, compose na siya sa mga lain-laing nasod. Sigara na mga Australian, no? O niya, ang ganito na itong kukuha sa una na akong igayin kay ang nahimo naman ako mga amigo, ang ilahang murag, mga Walters, nagagin na. Kaya kung kami na magbuyog tanan sa mga foreigners, di ko kulbaan in English. Na di ko kulbaan ba? Kaya mga Pilipino, di ba kumatay mo? Walay Pilipino ba? O niya, sa kasabi ako, ng mga batangon ng mga masaan, magaling kong foreigners ng English, kaya ditutok nila nung nag-English na ko, kaya mag-English ako. Pero ang nakasayok na usahay mga igsuon, kaya kanhan mo to sila nung ako igay, sila sagot niya mo mga Australian, mga uban, gamay na kayo mga Amerikano, English hindi gamito. Pag na ay Pilipino nga akong ipuyo or suraw nga mo, mas mauwaw ka, nga naman. Kaya ang kultura na itong mga Pilipino, magbantay man ka sa sayot sa ato ang in-English. So, wayon na din ta. Uy, pataka mo ka in-English to. Di ba? Pataka man ka na birthday na ko ugma, kunya, ihaw na ko ang akong mga baka, in-English na, wala may karong ay tomorrow. So, all of you is invited to eat my house. Yung mga onay sunod balay, usahay. Kung may mga sayong usahay na babantayan sa mga Pilipino. Di ba? Pero pag kita na kung puro mga palinis sa imo ang uyo, dili kay kakulbaan. Gano ba? Huwag mamantay. Huwag mamantay. Di man sa sila mamantay. Wala pa ang kultura sa tagalaing lugar, pag nain na sa iyo, ilang i-lift up. Di ba? Naked, kanay ka usa. Nga, istorya ka naman din. Pasinta lang yun. Naikaso, no? Hindi nga, di ba sa kaso, na ay abogado sa nagkiha, and then na sa abogado sa nagkiha, na ay piskal, una ay uwis. Ang primero ni Cruz examine ang abogado sa kihanti. Ingon na yung abogado sa kihanti. When you committed the crime, what did you did? Katawa ang abogado sa kikas, uy, ano nakapasar ko din daon ka? Karang imong in-English, di makatamo. Ingon na sa itong abogado at itong nagkihan. Ako na lang Cruz examine. Yan na sa itong abogado sa kikas ka. When you committed the crime, how did you did? Katawa na siya na doon. Tungkol kayo, ingon din ko. Sino mo? Ako na lang! Ako na lang! Ingon din ang umuwi. When you committed the crime, how do you do? Tumaw na, wait a sakto. Pero masabay sakto ako sino? Sa sino? Masabay sakto. English. Kaya sorry, you committed the crime, what did you did? How did you did? How do you do? Sige, sumatin mo, ha? Okay. So, makita na ito mga igsuon nga lisod, no? Pero, hay kultura na ito, mga Pilipino, mga usahay, kung naay madagma, katawan, di ba? Ibig atong tabangon, tikatan, di ba? Nagwa ko ninyo? So, okay.
So, our topic for today is about joy. Okay, kalipay, no? So, kalipay ba ng joy? Ha? Ito na naman ng joy. Joy toothpaste, joy patropisyo, sa mga. Ha? Okay. Let us try to open our Bible in the book of Nehemiah. Okay. Nehemiah chapter 8. Nasa Jeremiah. Nehemiah, Nehemiah. Nehemiah. Okay. Okay, ano ba? Hindi mo ba? Wala napita pa ito ang malaki. Oh, may malaki sa Biblia. Malangkay di ay. Okay. Okay. Nehemiah. Okay. Chapter 8. Okay. Asa na rin? Nawalan ng Nehemiah. Isago sa handog ng English. Okay. So, Lahi na siya. Lahi na siya. di ko sa may gisundan sa Nehemiah, para di na mo maglibog. Ha? O sa gisundan ba? Diba mo sa gisundan? Ha? Esther. O sa pa? Job. Okay. Naanin siya sa dili din siya natuunahan sa mga may sunod din siya sa unsa? Esther. Okay. So Nehemiah chapter isundan sa Esther oy. Okay. Chapter 8. Baraw na to mga igsoon. In Nehemiah chapter 8 verse 10. Okay. Ningon din mga igsoon. They said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared. For this day is a holy unto the Lord. For this day is a holy unto the Lord. Neither be sorry, for the joy of the Lord is a strength. Kung sabi saya, kung bumada sa saya. Ay, saya, kung mag-English na tanan. Kunya, mingon siya kanila, padayon sa inyong nabatasan, kanani niyo ang lamiang pagkaon, o gimnani niyo ang tamis na bino, o padadi ninyo jutay bahin katong walang nakaon, kay balaan kining adlawa alang sa atong Ginoo. Ayaw kamong kampul, kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo mo'y magligon kanini. Ang kalipay nga gikan sa Ginoo mo'y magligon kaninyo. So meaning, the joy of the Lord is your strength. Usahay sa ato ang tunan mga igsoon, usahay mo kon. Dili sa kalibutan. Daghang origin ang ato ang kalipay, di ba? Naay tao nga ang iyang kalipay mao ang pagkaon nga way limit, di ba? Pero kung sa may tumoy anak, ha? Kanang mukhaon ka way limit ba? Ha? Ka magdugo na lang ang puso-puso, di na wala na. Bato siguro nagkaubat-uwag. Okay, so makita na ito mga igsoon niya. Daghang klase ang kalipay, ang tinugdan sa kalipay ani nga kalibutan. Amen. Okay. But the real source of strength of sa tinuod gid nga strength nato was the joy of the Lord. Ningon din sa Biblia kanya itong unang panahon sa panahon ni Nehemiah, ang Israelita nahimo sila may nato, doon na sila na kung kagulanan nga nahitabo tungod kay grabe ang kadaot nga nahitabo sa ilahang lungsod o sa ilahang nason. Ang kasagaran sa ilaha na sana kanang nahimong taw-taw ang ilang mga tao sa laing lugar. Kunya ang Israelites before kaniadto kasagaran sa ilaha dili na kaayo malipayon tungod sa sitwasyon sa ilahang nasod, sa ilang nation. Gani,
during the time of Nehemiah, naghimasok siya na mapalitoon niyang balik ang pader sa Israel tungod kay ang pader sa Israel pulos naguba, wala na sila gitawag o safety, dili na safety ang ilahang naso. And that is why pag ang usa ka lugar dili na gani safety, wala na kay kalipay, di ba? Pananglitan sa imong balay wala kay puntahan, wala kay inato, wala sira ang imuhang puntahan, or wala kay inato lipon ang imong puntahan. Pag di ba nindot maging kayo ikato, di ba? Pero pag tanaw nimo nga imong surrounding are not safety, wala minus ka o kalipay sa imong kinabuhi. Amen. Kung panalitan, ang tao malipay magid og daghang kwarta, di ba? Kung daghan ka og kwarta sa imong bulsa, maglakaw ka. Kunya naa ka naglakaw sa usa ka lugar nga daghan og inato mga kawatan. Maghatag ka kalipay ang imong kwarta. Ha? Nako ba ni So meaning, if you are not in the place of safetyness sa imong kinabuhi, walay joy nga mamot ang imong kaugalingon. And that is why sa lahat ang Israelites na restored ang ilahang protection sa ilang nason, niabot ang grabe nga kalipay. Kaya nasente naman sila kung balik. Kung niyalingon din si Nehemiah na maglipay karong kaadlawa, and let us declare this day as a holy unto the Lord, because the joy of the Lord is our strength. So makita nato mga igsoon nga nganong gikinahanglan maging nato nga ang ato ang kusog anha nato kuhaon sa ato ang kalipay sa Dios. Ngayon, ha? Uy, kumata. Tungod kay, pwede malipay ta sa ubang utang, pwede ta manasig sa ubang utang, pero anything nga maghatag na itong kalipay, basta naay utlanan, maputol ang imuhang kalipay. Di ba? Uy, kumata mag-exon. So, ano kinahanglan manggid ka ang atong kalipay, i-base na to, gikan sa Dios. Mapala ninyo sa Pablo in the book of Philippians, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. So meaning, kung namagani kay kalipay sa imong kaugalingon, be sure na ang origin sa imong kalipay, gikan sa Dios. Tungod kay kung gikan sa Ginoo ang imong kalipay, ang kusog kay hatag sa Dios sa imo, dili sa tuwa, because the joy of the Lord is our strength. So makita nato mga igsoon, nga itong kinahanglan man, nga na ito ipundar ang atong strength diha sa kalipay sa Ginoo. Okay. In the book of Philippians chapter 3 verse 1, to say gingon diha. Philippians, ha? So, karon din amon kita sa kalibutan mga igsoon, we must be sure what is the origin sa atohang happiness. Kaya kung ang imong galipay na base lang sa imong banding, sa imong treasure, sa imong kinabuhi, mamura kayo ka galipay, di ba? Nayuman ningon nga ako, lipay na kayo ko, magkasod anong ginamos sa kaadlaw. Kamabaw ko din mo ang galipay, ginamos, di ba? Gano'n ang umat, ako, lipay na kayo ko, bisang naalay soon nga, dispiso sa akong bulsa. Huwag may problema. Pero, ang problema mga igsoon, kana mga kalipay, maghahatag pagha na o tumang ng strength sa imuhang kinabuhi. Kung malipay lang ka na ay dispiso sa imong bulsa, ano ba wala yung dispiso sa imong bulsa? Ha? Hallelujah. Diba? So we must be sure that every one of us makakuha sa tinugdan sa kalipay. And usay gingon na ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Kaya may kinahanglan man nga kalipay sa Diyos, mo kay atong kusog. O sa kinaa sa kusog sa Diyos. O sa kinaa sa kalipay sa Ginoo. Kaya ito rin sa nga may kinahanglan man ang joy of the Lord. Okay, let us try to open our Bible sa akong gingon rin. Philippians chapter 3 verse 1, o sa gingon niya. Philippians chapter 3 verse 1. Ato lang ito sa nagsaon, gamay naman eh. How important is the joy of the Lord, and what is the origin sa ato ang kalipay ni hindi nga kalimutan? Okay. Masaya mag-ingon chapter 3 verse 1. Ningon niya si San Pablo.
Philippians 3:1. Okay. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not great, but for you it is safe. Meaning, pag ang imong kalipay, na diha, asa gani? Kung ang imong kalipay, if your joy based, o ang imong strength based in the joy of the Lord, na ang imong usaya, sintinis, imong ginabuhi. Dalawa, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Safety ka. Na kung ang origin sa imong kalipay, the source of your strength was the joy of the Lord, na talaga butang 100%. Safety ang imong kinabuhi. Nga naman, anything na gikan sa Diyos, di ginagawa. Maybe kung ang imong joy na sa kwarta, di gawa sa kwarta, wala naman na. Kung ang imong kalipay na sa tao, gawa ka na ng tawana, wala naman sa ka. Kung ang imong kalipay na alam sa pagka, wala mo may kaunon. Sa ano pa, kung ang imong kalipay is based, nagabasi lang sa mga butang na niya sa kalimutan, your life is not healthy. Amen. But the Bible says, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write this given to you, to me. But for you, it is safe. Wala'y maghahatag o na sa atong kinabuhi, especially ni ini nga kalimutan, mauma ang kalipay na ito na nakabase diha sa Diyos. Mabitana nga kung ang inyong pagsimba is not based on the joy, di ninyo kalipay ang pagsimba, di ninyo kalipay ang paghatag, di ninyo kalipay ang pagtabang, ay na lang na ipadayon. Kaya naman, kaya ang inap anak kamulanan. Buhay pa ba ta? Sa mabutana, ngayon yung kinahamulan man nga ang divine joy, ang origin sa ito, ang kalipay, likan sa Diyos. Kaya naman, number 1, in Philippians chapter 3 verse 1, it will give us sustenance. Safety na. Di ko mahalo po tayo ang akong kalipay na aman sa Diyos. Kung ang kalipay sa Diyos, maumay akong kusog. O pangita ko nung punta nga kumpara sa kakusgan sa Diyos. Di ba? Na yung mga tao, makita nato sa mga television, sa kanang mga gitawag buga talent, na itao nga mukha mo ng pinto, na itao nga mualsa o buga nga butang, kaya nila. Pero wala naman sa siguro ng malupig sa pusok sa Ginoo. Kaya naman, ang kalibutan na asya mo sa Diyos. Di ba? Kung buhilan sa Ginoo ang kalibutan, siya mo natatag. Di ba? Mga dagat ng bituon, mga dagat na ang mga musinaan sa babaw. And that is why, ang strength sa Ginoo, dili, mahurot. Pero sa magigan ng atong strength, kung saan na nato pagwa, simple. Kinahanglan na to ang kalipay sa Diyos. Because the joy of the Lord is our strength. So number 1 reason why the joy of the Lord is more origin sa ato ang kalipay. Nga naman, because it will give us sustenance in our life. Amen. Amen. Another thing in Isaiah chapter 12 verse 3. Isaiah chapter 12 verse 3. Ano sa Isaiah? Nga itong kinahanglan man, ang origin sa atong joy ikan sa Diyos. Una, maghatag mo sa kasiguruhan. Isaiah chapter 12 verse 3. Starting in verse 2. Chapter 12 verse 2 and 3. Ang mabasa, itigso na lang sa English. Para magyapon, ang Bisaya, ang English, ang English, at ang Bisaya. Okay. Makasabot ang siguro ng dalan. Behold! God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He is also became my salvation.
Therefore, with joy shall he draw water out of the wells of salvation. Sabi ka na ito, the joy of the Lord, muli maghatag na ito kung saan, it will possess deep senses of reconciliation to God. Pag nakakay kalipay sa Ginoo, muli mo hatag na ito. If we trust to the Lord, in the Lord, ingon niya, my God is my salvation, I will trust and not be afraid. Jehovah is my strength, my soul. He is also became my salvation. Therefore, with joy shall he draw water out of the wells of salvation. Sa ito pa, the joy of the Lord is very necessary sa atong kinabuhi. Ano ba? Because out of it flow the blessings of God. Nagbago ninyo? Tanan unsay naas Ginoo ba? Unsay naas Ginoo, ipadangag sa Dios sa imong kinabuhi. Buhay pa ba ka? Amen. So kung naa makikalipay, mamo na usay, magmaglibog ta aning uman. Niya ang Dios kasayon ra kaayo, ang imurang puhunan, ang imurang yung kalipay sa pagpangalagad niya. Naningon niya si Isaiah, anything na naas Ginoo, hapo ni tanan, ipadala ni tanan sa imong sa Ginoo. Kung natin kalipay ba, nga mo penetrate sa mga butang na iyaha, ni uman mangita din siya. Di ba? Amen. Ningon na, he out, with joy out of it. Ningon na, draw. Kasi yung i-draw, winds of salvation. Sa ano? Ipabuhagay sa Diyos ang iyang panalangin sa imong ginagawa. Nga naman, ang imo ng puhunan, ang imo ng kalipay para sa Diyos. Amen. Ganyan ang kalipay sa Ginoo, maghatag sa safety. Ikadua, ang kalipay sa Diyos, it will give us reconciliation, acceptance, adoption, union with Christ. So, sa mga marunong pa, wala ka na nahanapin pa. Nahanap ka lang sa Ginoo. Pero mo lagi na. Kita mo'y mangita o kagulanan, di ba? Kita mo'y mangita o pamaagi nga mag-uul ka. Kaya nindot ka pamaagi nga tumoy kusog, dili sa nalato pang taon. Hindi kini Ginoo, di man isa yun, pang taon gini na to. Amen! Amen. Ano yung pinamagita na to? Diha sa kalipay dito. What? Nato, why the joy of the Lord mo ni origin sa ato ang strength? Ano man? In Hebrews chapter 6, okay, Hebrews chapter 2, in the New Testament. Nakikita niyo may John 17 to 18. Nakita niyo? Okay, pumasawa sa English. In Hebrews chapter 6, verse 17 to 18, wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have refused to lay hold upon the hope set before us. Yeah. Which hope we have an anchor of the soul, both sure and steadfast, in which entered into within the wind. Sa ito pa mga igsoon, para nga itong kalipay na sa pagpanalagad sa Ginoo, puspon ako, it will give us assurance of our future perseverance sa ito ang kinabuhi. Maghatag na ito future victory, maghatag na ito future perfection sa ito ang kinabuhi. Muna ni, o sabi po na ni Ginoo sa Kristo, ganun nagbalansahan sa ganun waman tamingon nila, pubus din siya pagbalansahan sa cross, di ba? Namay ba, ako pastor, napubus mo lagi kong simba, kaya napubus mo kong bukaw sa Panginoon. Di ba? Ako napubus mo na kong hatag, kaya natin tayo akong kailan sa paita sa simbahan, sa among simbahan, pastor, ano man, makonsensya man ta, mapubus man ta kong hatag, grabe kayo matagloy-lukoy ng pastor. Di ba maayo ng sakay tas kausa sa Diyos na napubos ka? Di ba?
And even Jesus Christ, what's the iyang puhunan sa iyang pagpalansan sa cross? If you try to open our Bible in chapter 12, sa Hebrews, tanawa ha? Okay. In verse 2, ang talaga na pagbasi ba, example, dili ba yan ilalim ang ibuhat ng Ginoong Jesucristo? Dili easy ang iyang ibuhat. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of faith, for who? The joy that was set before him endured the cross. Dalawa, for who? For the joy that was set before him endured the cross, despising the sin, and is set down at the right hand of the throne of God. Nagalingkod doon siya sa trono sa iyang amahan. Pero dili pa yan lalim. Before siya nagalingkod, ubalik ka sa trono sa iyang amahan. Niagin siya kaghan na sakitan, di ba? Niagin siya, kanang gitawag na to, grabe kaayo. Ilan siya sa cross, BBI sa mga tao, pero anong na-overcome ang niya tanan? O sa may ang puhunan? Ha? Who for the joy? Kalipay lagi. O kita ng atong mapangalagan sa Ginoo. Kung wak kay kalipay, ano naglahos? Diba? Kung ang imong pagsimba, wak kay kalipay, ay na nagsimba. Ano ba? O, sige naman ang tanan. Diba? Kung ganang imong pagsimba, obligasyon lang, nagdahalan ka kay gibital ka sa imong igagaw, nagdahalan ka kay gipugos ka sa imong igsuon, gipugos ka sa imong bana, gipugos ka sa imong asawa. Ano? Di ba na pinagsanay? Di ba? Si Ginoong Jesucristo, wala din siya gipugos. Gani, gipugan magani sa iyang mga katawan. Ingnan magani sa iyang mga katawan. Ayaw na lang palamsan sa krus. Pero, nanong palamsan mo isa sa krus? Kaya po na siya qualified. Because Jesus Christ know that after sa iyang kamatayon, doon ay salvation lumabot sa ng mga tao. So, kalipay niya ba? Buhay pa ba tao eh? Yes. Another thing na makuha na ito, nga nung ikinahanglan ang kalipay sa Ginoo mo ay origin sa atong strength. In Romans chapter 5 verse 11, okay, pasahon na ito. Romans 5:11. Okay, tumatawag. 11, no? So, ganun to sa 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So, ang nakaluwas na to, ang life ni Ginoong Jesucristo, we are reconciled by God, and we are saved by His life. Magkakaroon ng pagkamatay si Ginoong Jesucristo. And that also, not only so, but we also join in God. But we also join in God, not nagkalipay ikan sa Diyos in God, through our Lord Jesus Christ, by whom we have not received the atonement. By whom now we receive the atonement. So, makita na itong mga igsoon, na si Ginoong Jesucristo nagpalansang sa krus para lang sa atong kaluwasan, para paghatag niya og life sa atong kinabuhi. Nagbaon pagkin siya kalipay para ihatag na to, para sa ato ang atonement. So, ang kalipay sa Ginoo, naghatag og unsa kaluwasan. So, nabaw ko niyo magsoon? So, it is exalted by the present personal fellowship with God, out of which it springs. So, ang tanang personalidad sa Diyos niabot sa kanato tungkol sa kalipay ni Kristo na iyang ipasa sa ato. Wala nga itong pagdoon sa Ginoo, huwag na sa dinatong kalipay. Amen. Ang puhunan nato sa atong pagpangalagan sa Ginoo is not out of burden, but out of joy. Kung sa Ginoo na sa Bible, God loves a joyful giver. Nga naman, yun na naman Ginoo. Maglagot ang Ginoo sa mga tao, dili mahimot ang Ginoo sa mga tao nga nibuhat nga way kalipay. Tungod kay ang iyang pagluwas nato out of joy.
Tungkol sa iyang kalipay, nalipay siya ba na maluwas ta? Di ba? Amen. Di ba sa parang suban nga, nalumos ka, naitaw na lumos, Diyos, nabuhay mo man tao na, nakuha mo na. Pero ang Ginoo dili na, malito mo na ng tawanan, paano na, madahil ka lumos, hindi ko mo ginang-giluwas, di ba? Pero si Ginoo sa Kristo, dili nga na ang Ginoo. Naglipay siya, naluwas ta. Amen. Amen. Huwag sila sa kanta, kalimay sa akong kasing-kasing. Sunod na na. Tayo kayo na lang. Ha? Kalipay, kay napamatapak ko. Okay, so, makita na ito, nga, ang ining pagpangalagad nato sa Ginoo, especially sa ato ang service, if we serve the Lord, let us serve the Lord joyfully, because it will honor God. Amen? Last lang nato basa 1 Timothy chapter 1 verse 12. Okay. Ako na lang isa pa yan. Okay. First Timothy chapter 1 sa Sabawian. Verse 12. Ikalipay na taniya. And I thank Christ, lingon si St. Paul, and I thank Christ Jesus, our Lord, for who hath enabled me that He counted me faithful, putting me into this ministry. Ato pa, lingon si St. Pablo, dako ang akong kalipay, dako ang akong pagpasalamat sa Ginoo, na iya kong gitagaan, ani ng libuhaton para sa Diyos. Muna, nga ang book of Nehemiah ilang i-declare ang adlaw sa Dios nga balaan, because the day of the Lord ilang i-declare as holy, because they know that the joy of the Lord is their strength. Mabita na, ang kinigdubin ko mga isuot, rutihan na lang mo. I-declare ginin ninyo nga adlaw ni sa Diyos. Amen. Ilang ikalipay ba? Ay, duhin ko na such. Hindi di pariham ang nagdaan sa una. Si Jandy pa, na nag-eskwila pa tamo, chugol na sana. Magugol ka. Pero kining domingo, bisa unsa ni mo kakapoy, i-declare hindi kaiyahan ni Ginoo. Malipay ka ba? Amen? Kapri mo na, ay, domingo na sa nagmas, simbasan! Mo na, ingon ana ang tao na dunay kalipay sa pagpangalagan sa Diyos. Dili kitong sunod. Kung dili pati-patiran maayos inahan, dili mo bangon, di ba? Kung pinipigkan o maayos ba na ang danggan, hindi mo mata. Di ba? Ang ubang pigkan yun, uy, mata na, di mo mata. Di ba? Kailangan, declare din nato nga holy day of the Lord. Because every time we declare that the day of the Lord is holy, naakit na ikalipay. Di ba? Panalitan mo nung na yung mag-declare sa, birthday, hindi ko nga maghikay. Lipay kita. Kaya i-declare naman na to. Di ba? That is why there is joy nagikan sa Ginoo nga maghatag nato og assurance. Ayaw mo pagbutang og kalipay nga gamay nga dunay nasa dunay dili. Amen? Muli ko pa bagay so we must be sure that the origin sa ato ang strength gikan sa kalipay sa Dios. Amen. Maraming